October 10, 2022, Lunes ng umaga, nagpaulan ng missile ang Russia mula sa iba't ibang lungsod ng Ukraine. At dahil dito, nasabi ng US President, posibleng hindi mauwi sa Armageddon kung ganito lang kadali gumamit ng mga nuclear weapon. Sinabi niya ito mahigit isang taon na ang nakalilipas. Pero gaya ng alam natin, hindi pa dumating ang Armageddon sa nakalipas na mga buwan. Ano ba ang Armageddon? Bago natin sagutin ang tanong na yan, alin po sa dalawa ang nararamdaman nyo kapag naiisip nyo ang Armageddon? Natatakot ba kayo? O nananabig kayo? Basahin natin ang binabanggit ng Mateo 6:10 at tingnan natin kung ano ba yung kaugnayan nito sa Armageddon. Kung nasumpungan niyo na po, itong sinasabi, dumating nawa ang kaharian mo, mangyayari nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Yan ang lagi natin na ipinapanalangin. Pero pwede ba nating sabihin na kapag hinihiling natin ito, para rin nating hinihiling na dumating yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Bakit? Dahil para mangyari yung kalooban ng Diyos, kailangan mo nang maalis yung masama. Kaya dapat lang na manabik tayo na dumating ang Armageddon. Kaya ano ba yung Armageddon? Basahin natin yung kaisa-isang pagtukoy ng Biblia tungkol sa Armageddon. At meron po tayong dalawa na punto na makukuha dito. Ang ulat na iyan ay sa Apokalipsis, Kabanata 16, 14 at 16. Kung nakita nyo na, hindi niyo po kung samahan sa pagbasa. Sa katunayan, ang mga ito ay mga mensaheng galing sa mga demonyo at gumagawa ng mga tandang mga ito. At pumupunta mga ito sa mga hari ng buong lupa para tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tinitipon sila ng mga ito sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ano yung natutuhan natin? Dalawa. Yung una, ang Armageddon, ang digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikalawa, may kipagdigma ang Diyos laban sa mga gobyerno ng tao na kumakalaban sa Diyos at sa bayan niya. At ano yung hudyat ng Armageddon? Titipunin o magkakaisa ang mga hari sa buong lupa. Kaya kapag yung mga hari ng mga bansa, sila ay nagkaisa na at lumusob na sa bayan ng Diyos na nasa iba't ibang panig ng mundo, magsisimula na ang digmaan ng Armageddon. Kaya paano tayo magiging handa sa pagdating ng digmaan ng Diyos? Kailangan ba natin na makipaglaban? Hindi. Ang bayan ng Diyos ay hindi makipaglaban sa Armageddon. Alalahanin natin yung nangyari nung aristuhin ng Panginoong Jesus bago siya mamatay. Mababasa natin na isa sa kanyang mga alagad, si Pedro, ang bumunot ng kanyang espada at tinagpas ang isa sa taingan ng mga gusto na humuli sa Panginoong Jesus. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus na hindi dapat lumaban ang mga alagad niya. At ang eksena yan, makikita natin doon sa ating picture na nasa monitor. Ayan, gaya ng nasa ulat ng Mateo 26:52. Ayan, na kung saan handa na makipaglaban si Pedro. Pero yung sinabi ng Panginoong Jesus, ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito sapagkat ang lahat ng gumagamit sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ano yung natutuhan natin, gaya ng nasa larawan? Na hindi tayo lalaban. At huwag tayong lalaban. Kasi yun yung tagubilin na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Di ba kahit na napapaligiran siya ng mga kaaway, hindi pinagtanggol ni Jesus yung kanyang sarili. Pero kung hindi tayo lalaban, hahayaan na lang ba natin na malipol tayo o maubos tayo? Hindi hahayaan ng Diyos na Jehovah na malipol ang bayan niya sa digmaan ng Armageddon. Sinasabi ng Apokalipsis
19:11 hanggang 15, na bilang tagapaghatol, na inatasan ni Jehovah, taglay ni Jesus, yung autoridad at kapangyarihan makipagdigma sa digmaan ng Diyos. Mananalo si Jesus at ang kanyang hukbo ng makalangit ng mga anghel at ipagtatanggol niya ang bayan ng Diyos sa panahon ng Armageddon. Pag-usapan natin ng isang pambihirang digmaan na naganap nung panahon ni Haring Jehoshaphat. At malaki yung maitutulong nito sa atin kung ano ba yung gagawin natin sa panahon ng Armageddon. Mababasa natin yung mga detalye na iyan sa Ikalawang Kronika, Kabanata 20, at susuriin natin yung ilang mga talata, 1 hanggang 30. Pero hindi natin babasahin, mga kapatid, yung lahat ng talata na yan. At pwede natin gamitin yung ating imahinasyon sa bawat mga eksena. Ngayon, isipin natin kung ano ba yung nadama ni Haring Jehoshaphat dun sa talata 1 at 2. Titignan natin sa ating mga Biblia. Ikalawang Kronika 21 at 2. Pagkatapos, ang mga Moabita at Amonita, kasama ang ilang Amonim, ay dumating para makipagdigma kay Jehoshaphat. Kaya may nagsabi kay Jehoshaphat, isang malaking grupo mula sa rehiyon na malapit sa dagat, mula sa Edom, ang dumating para makipaglaban sa iyo, at naroon sila sa Hazazon Tamar, ang Engedi. Na-feel nyo ba kung ano yung, naramdaman nyo ba kung ano yung nadama dito ni Jehoshaphat? Lulusubin na siya ng mga lalaking mga hukbo ng militar. Ano pat nagkampi-kampi na yung iba't ibang mga bansa at paparating na sila. Kaya ano kaya yung gagawin dito ni Jehoshaphat at ng bayan ng Diyos? Sa talata 3 hanggang 13, makita natin doon na nag-ayuno sila at nanalangin sila ng marubdob. Dapat sinabi nila kay Jehovah yung lahat ng kanilang nararamdaman. At doon sa talata 12, binanggit doon na ano ang gagawin namin? Natatakot kami na sa iyo ang kapangyarihan at lakas. Wala kaming kalaban-laban sa malaking hukbo ito. Hindi namin alam ang gagawin namin. Kaya ano yung nadama dito ni Jehoshaphat? Siguradong natakot din sila. Kasi wala silang sapat na lakas. Alam nila na kung wala yung tulong ni Jehovah, pwede sila na mamatay. Kaya sinabi ni Jehoshaphat kay Jehovah, hindi namin kaya ito, sa iyo kami umaasa. Ano kaya yung sagot naman dito ni Jehovah? Tingnan natin yung patnubay na binigay ni Jehovah at yung katiyakan na binigay niya sa pamagitan ni Propeta Jasiel na nasa talata 17. Tingnan po natin. Sa 17, hindi ninyo kailangan lumaban sa digmang ito. Pumunta kayo sa inyong mga pwesto, manatili kayong nakatayo, at tignan ninyo ang pagliligtas ni Jehovah sa inyo, o Huda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o masindak. Harapin ninyo sila bukas, at si Jehovah ay isa sa inyo. Sa ulat na ito, para bang sinabi sa kanila ni Jehovah, ako ang bahala sa inyo. Digmaan ko to. Hindi kayo lalaban. Magtiwala lang kayo sa akin. Ako ang lalaban sa inyo. Manood lang kayo sa gagawin ko. At ililigtas ko kayo. Kaya ano lang yung kailangan ng mga taga-Huda? Magtiwala at umasa kay Jehovah. Walang kalaban-laban yung mga kaaway niya laban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya makikinig kaya sila sa mensahe ni Jehovah. Tingnan natin yung di pangkaraniwang tagubilin na ibinigay sa kanila na nasa ulat naman ng talata 20 at 21. Ayan. Kaugnay na rin ito nung nasa larawan. Kinabukasan, maaga silang bumangon at pumunta sa ilang ng Tekoa.
Habang mapalabas sila, tumayo si Jehoshaphat at nagsabi, "Makinig kayo, O Huda, at kayo mga taga-Jerusalem. Manampalataya kayo kay Jehovah na inyong Diyos para makapanatili kayong matatag. Manampalataya kayo sa mga propeta niya at magtatagumpay kayo." Pagkatapos niyang sumangguni sa bayan, nag-atas siya ng mga lalaking aawit kay Jehovah at maghahandog ng papuri habang nakasuot ng banal na kasuotan at naglalakad sa unahan ng nasasandatahang mga lalaki na nagsasabi, "Magpasalamat kayo kay Jehovah dahil ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan." Diba sa ulat na ito, nakatanggap sila ng hindi pangkaraniwang tagubilin. Nag-atas si Jehoshaphat ng mga lalaking awit kay Jehovah at maghahandog ng papuri, pat nasa unahan sila ng nasasandatahang hukbo. Kaya naisip kaya ng mga Huda at Jerusalem, tama kaya ito? Ano naman kaya yung kanilang gagawin ng mga awit sa gitna ng labanan? Pero hindi nangatwiran ng ganyan si Jehoshaphat at ang bayan. Sumunod sila sa tagubilin kahit parang hindi ito praktikal. At ano yung nangyari? Mababasa natin dun sa talata 22 hanggang 30, yung pambihirang pagliligtas dito ni Jehovah. Sa 22, masayang kumanta ng papuri kay Jehovah ang mga awit. Kasing lakas kaya ito nung pag-awit natin kanina. Inilakas kaya nila yung kanilang boses na parang ito yung pinakamasayang awit sa buong buhay nila. Ang sigurado, buong puso nilang pinuri si Jehovah at inilakas ang tinig nila dahil nagtitiwala sila sa pagliligtas ni Jehovah. At ano yung ginawa ni Jehovah? Naglagay siya ng mga magtatambang sa mga kaaway. At kitang-kita ng mga taga-Huda kung paano nagpatayan sa isa't isa ang mga hukbong nagkampihan laban sa kanila. Kaya sa halip na yung mga taga-Huda yung maglaban-laban o yung kanilang sasalakayin, nilabanan nila yung isa't isa. Oo, nagtagumpay si Jehovah na iligtas yung bayan niya. Tinalo ni Jehovah yung mga kaaway nila at nanatiling nakatayo sa pwesto ang bayan nila. Hindi man lang sila umalis sa dako nila, wala man lang kumilos kahit isa. Kaya ano ang matututuhan natin sa kamanghamanghang pagliligtas na ito ni Jehovah? Sa Armageddon, tayo, na mga lingkod ni Jehovah na nandito sa lupa, ay mananatiling nakatayo at titignan lang ang pagliligtas ni Jehovah. Hindi natin kailangan na makipaglaban. Ito ay dakilang digmaan ni Jehovah. Paano tayo makaliligtas sa Armageddon? Ang pinakamahalaga na magagawa natin, maghanda. At habang naghahanda tayo sa Armageddon, ano yung pinakamahalagang tanong ang naiisip nyo? Kailan kaya ito? Sino kaya ang makaliligtas? Makaliligtas kaya ako? Makaliligtas kaya ang asawa ko? Ang anak ko? O ang Bible study ko? Mahalaga naman ang mga tanong na yan. Pero ang pinakamahalagang itanong, buo ba ang pagtitiwala ko kay Jehovah? Bakit yan talaga ang pinaka-importante? Dahil kakailanganin natin yung matibay na pagtitiwala kay Jehovah at sa mga kinatawan niya bago at sa panahon ng Armageddon. Paano natin mapapatibay yung pagtitiwala natin sa Diyos at magiging handa tayo sa kanyang nalalapit na digmaan? Di balikan natin yung nangyari kay Jehoshaphat at sa Huda. Tingnan natin kung ano ba yung kaugnayan nito sa atin at sa digmaan ng Armageddon. May pagkakatulad ba yung ginawa ni Jehoshaphat at yung mga gagawin natin? Oo. May 3 bagay na ginawa si Jehoshaphat na kailangan din natin na gawin. Yung una, umasa sa patnubay ni Jehovah sa lahat ng aspekto ng buhay mo. Ikalawa, manatiling kaisa ng mga mananamba ni Jehovah. At ikatlo, magtiwala at sumunod
sa mga tagubilin ng mga kinatawan ni Jehovah. Pag-usapan po natin yung una. Ayan, kailangan natin na gawin. Umasa sa patnubay ni Jehovah sa lahat ng aspekto ng buhay mo. Ginawa yan ni Jehoshaphat. Sumangguni siya agad kay Jehovah at yan din yung gagawin natin. Paano natin maipapakita na umaasa tayo kay Jehovah? Ang isang paraan, pag-aralan natin yung kanyang salita, ang Biblia, at isabuhay ang turo na ito. Magaling ba kayong magdesisyon, mga kapatid? Kung oo, mabuti naman yan. Pero paano kayo magdesisyon? Sumasangguni ba kayo sa Biblia? Kahit parang alam niyo naman kung ano yung gagawin? Makapaghanda tayo sa Armageddon kapag pinag-aaralan natin yung mga prinsipyo ng Biblia at sumusulong tayo tungo sa pagkamay gulang. Pinapakita niyan na umaasa tayo kay Jehovah at hindi sa ating sarili. Ang isa pang paraan para maipakita natin na umaasa tayo sa patnubay ni Jehovah ay yung gaya din ng ginawa ni Jehoshaphat. Pananalangin. Di ba nanalangin si Jehoshaphat kay Jehovah? Kaya tayo din, kailangan din natin na manalangin. Sa kritikal na mga sitwasyon, tumatawag yung mga tao sa emergency hotline. Pero hindi lang emergency hotline ang panalangin. Matatawagan natin si Jehovah kahit hindi emergency. Makakapaghanda tayo sa Armageddon kung nasasanay na tayong manalangin ngayon pa lang. Ang panghuli, magdesisyon batay sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating sariling pagkaunawa. Ayan. Gaya ng nasa Kawikaan 3, 5 at 6. Kaya paano kayo nagdidesisyon? Ginagawa ba natin yung pinakamabuti o inaalam muna natin yung prinsipyo at kalooban ni Jehovah? Dapat tayong umasa sa patnubay ng Diyos na Jehovah imbis na ating sa sarili natin na pagkaunawa. Yung iba, dumedepende sila sa kanilang nararamdaman o kaya sa kanilang emosyon kapag sila ay nagdidesisyon. Pero ibang-iba tayo na umaasa kay Jehovah. Gumagawa tayo ayon sa paraan ni Jehovah. Gaya ni Jehoshaphat, sinasabi natin kay Jehovah, sa iyo kami umaasa. Pag-usapan natin yung ikalawang ginawa ni Jehoshaphat. Manatiling kaisa ng mga mananamba ni Jehovah. Magiging handa tayo sa Armageddon kung hindi tayo nagkakanya-kanya. Paano natin ito ipinapakita? Nakakatuwang makita na sama-sama tayong dumadalo, gaya ng ngayon, diba? Regular tayo sa mga Krisyanong mga pagpupulong. Dapat hindi natin ito pinababayaan. Kapag dumating Armageddon, handa tayo dahil sa matibay na pananampalataya natin. Sa ngayon, nagkakawatak-watak ang mga tao sa lipunan, sa social media, pero tayo hindi, di ba? Nabubuklod tayo at sama-sama tayo na naglilingkuran kay Jehovah. At habang nakikisama tayo sa pangaral tungkol sa kaharian at nagkakaisa, tinutularan natin si Jehoshaphat at ang mga taga-Huda. Sama-sama tayong tumatayo sa harap ng mga banta at pag-uusig. Pero kailangan natin na mag-ingat. Hindi madaling unahin ang pangangaral. Kung hindi tayo mananatiling mapagbantay, may sumisira ng pagkakaisa natin at naglalayo sa atin sa mga mananamba ni Jehovah. Ano yung pwedeng makagambala sa atin? Sinasabi ng Lucas 21:34 hanggang 36, baka yung labis na pagkain, pag-inom, o yung kabalisan sa buhay, ito ay makaagaw ng atensyon natin at dapat mawaglit sa ating mga isipan na napakalapit na ng Armageddon. Ano kaya yung mangyayari kung nagambalang isip na isa doon sa mga sundalo habang nasa harap sila ng digmaan? Malilito sila at hindi alam ang gagawin. Kaya ano yung aral na itinuturo nito sa atin? Mas maging handa tayo sa Armageddon kapag nakikisama tayo sa masisigasig na mga mananamba ni Jehovah. Bilang panghuli,
Ano yung ginawa ni Jehoshaphat na dapat nating tularan? Magtiwala at sumunod sa mga tagubilin na mga kinatawan ni Jehovah. Sino yung ginagamit ngayon ni Jehovah para maglaan ang patnubay ngayon? Ipinakilala ni Jesus ang maliit na grupong ito bilang ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan niya at inatasan na maglalaan sa atin ng espiritual na pagkain sa tamang panahon. Ano yung tingin niyo mga kapatid sa mga tagubiling ibinibigay sa atin ng tapat at matalinong alipin? Nagtatanong ba tayo o sinasabi natin, galing ba talaga kay Jehovah yun? O baka sila lang ang nakaisip nun? Agad ba tayong sumusunod ng walang alinlangan? O itinatanong natin, hindi kaya may mas maganda pang paraan? Tama kaya sila? Tandaan, kung ngayon pa lang ay buo na yung pagtitiwala natin sa mga kinatawan ni Jehovah, tiyak na magiging masunurin tayo sa pangunguna nila sa hinaharap. Kung may tiwala tayo sa kanila, mas madali tayong susunod imbes na maghanap ng sarili nating ruta. Ang isa pa sa mga kinatawan ni Jehovah na dapat nating sundin ay ang mga elder sa kongregasyon. Batay sa Hebreo 13:17. Kailangan natin na magpasakop sa kanila. Kahit na nagkakamali din minsan ng mga elder. Pero ayon dun sa ulat, mananagot ang mga elder kay Jehovah sa pag-akay nila sa bayan. Kaya sigurado tayo na talagang sineseryoso ng mga elder yung kanilang mga pananagutan at ginagawa ito ng masaya. Kung nagtitiwala tayo at sumusunod, maililigtas natin yung buhay natin. Natandaan niyo ba yung 3 bagay na kailangan natin gawin bilang paghanda sa nalalapit na Armageddon? Yung una, umasa sa patnubay ni Jehovah. Ikatlo, manatiling kaisa ng mga mananamba ni Jehovah. At yung huli, ikatlo, magtiwala at sumunod sa mga tagubilin na mga kinatawan ni Jehovah. Maliligtas ka ba? Nakadepende iyan sa pinakamahalagang bagay. Yung pagtitiwala natin kay Jehovah. Ano yung alam na natin tungkol sa Armageddon? Sigurado tayo na napakalapit na nito. Nabubuhay tayo sa mga huling araw, huling bahagi ng mga huling araw. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas mula nang ihagis dito sa lupa si Satanas. At mula noon, nababawasan na, nauubos na yung maikling oras o panahon na natitira sa kanya. Mas galit kaya ngayon si Satanas? Tiyak na nag-iinit siya ng husto sa galit, gaya ng umuusok na bulkan. At lalo pa siyang mag-iinit sa galit kapag ang imperyo ng huwad na relihiyon na siyang instrumento niya para iligaw ang mga tao ay binalingan at pinuksana. Kaya kapag nangyari yung bagay na yan, magpaplano na siya at tuudyokan yung mga hari ng mga lupa at para salakayin yung mapayapa at nagkakaisang bayan ng Diyos. Alam ba ni Jehovah yung gagawin ng mga kalaban? Oo, walang alinlangan. Kontrolado ni Jehovah hindi lamang ang araw at ang oras ng pagsalakay ng kanyang mga kaaway. Alam na alam din niya kung ano yung gagawin ng kanyang mga kaaway. At matagal nang inihanda ni Jehovah ang hukbo niya sa langit. Ang digmaang ito ang pinakadakilang digmaan na hinihintay ni Jehovah. Gusto niyo bang makita ang isa sa pinakamagandang larawan ng Armageddon? Tingnan natin sa ating monitor. Sa larawan, handang-handa na ang ating hari, si Jesus, at ang makalangit na hukbo ng mga anghel para sa digmaang ito. Ganyan kaya yung masasaksihan natin? Hindi pa natin alam. Ano lang ang alam natin? Di basahin natin yung pinakamahalagang bagay na gusto ni Jehovah na tandaan natin. At isaisip ninyo na personal ito na sinabi sa Kaligayahan Congregation. Ang ulat na iyan ay nasa 2 Kronika, Kabanata 20, talata 17. Muli po, samahan niyo ako sa pagbasa. Kung nakita niyo na, sabi, hindi ninyo kailangan lumaban sa digmaang ito. Pumunta kayo sa inyong mga pwesto
Manatili kayong nakatayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ni Jehovah sa inyo o kaligayahan, congregation. Huwag kayong matakot o masindak. Harapin ninyo sila bukas at si Jehovah ay isa sa inyo. Oo, wala tayong dapat ikatakot sa pagsalakay ng mga bansa o kasunod ng mga digmaan, ang Armageddon. Gaya ng natalakay natin, hindi natin kailangang makipaglaban. Si Jehovah ang lalaban para sa atin. At kung lubusan tayong nagtitiwala kay Jehovah, mananatili tayong nakatayo at titignan ang pagliligtas ni Jehovah. Magandang umaga.